Sa nakaraang mga linggo, parati na pag-uusapan ng issue ng POGO, ang Philippine Offshore Gaming Operators. Pero marami pa rin ang hindi nakakintindi kung ano talaga sila at kung bakit sila nandito. Sa simpleng paliwanag, ang POGO ay pasugalan sa internet. Pero para lamang sa mga kliyenteng nasa ibang bansa. Bakit ganun? Dahil merong mga bansa kung saan bawal magsugal. Gaya ng China, kung saan bawal ang sugal mula pa noong 1949. Ito ay sa kabila ng kasabihan sa China na if you don't gamble, you will not know how lucky you are. Sa pag-aaral ng Congressional Planning and Budget Research Department noong 2022, halos 60% ng POGO ay sports betting o pagtaya sa mga resulta ng sports gaya ng football o basketball. Halos 30% naman ay para sa mga e-casino. Pero bago mag-2016, wala pa pong POGO sa bansa. Ang namamayani noon ay e-gaming or online gaming na pwede para sa mga Pilipino. Ang nangunguna noon sa e-gaming providers, ang kumpanyang PhilWeb ni Roberto Ongpin. Pero nung manalo si Pangulong Duterte noong 2016, ang una niyang binakbakan ay si Ongpin. Pinuntiryan ni Duterte ang e-gaming. Kailangan na raw itong ipatigil. Kaya't ang PAGCOR hindi ni-renew ang lisensya ng PhilWeb noong 2016. At binenta na lamang ito ni Ongpin sa negosyanteng si Greggy Araneta na bayaw naman ni Bongbong Marcos. Pero natigil ba ang sugal o nagbago lang ang anyo? Taong 2016 pa rin, doon nagsimulang mamigay ng lisensya ang PAGCOR sa mga POGO para ang dating lokal na sugal maging international na rin. Ang tanong, bawal ba ang sugal sa Pilipinas? Bawal, basta't hindi gobyerno ang nagpapatakbo o naglilisensya. Kaya't ang kasino, pwede. Ang weteng, hindi. Ang dahilan daw niyan, kahit bisyo ang sugal, ang pera mula dyan ay makakatulong daw sa taong bayan. Ang sunod na tanong, malaki ba ang nakukuha natin sa mga POGO? Sa nakaraang 5 taon, ito po ang nakuha nating direktang kita mula sa mga POGO. Ang malaki na po ay ang 8.8 billion noong 2022. Para lang po may ideya kayo, ang Confidential at Intelligence Fund ng gobyerno para sa taong 2024 nasa 9.2 billion. Doon pa lang sa Intel at Confidential Funds, ubos na po ang kinita natin sa POGO. Ang masakla pa dyan, ang inasahang kikitain ng gobyerno sa mga POGOs nasa 32 billion pesos dapat per year. Sobrang layo sa nakukuha natin sa kabuuan. Mula 2017 hanggang 2022, ang nakuha lamang natin sa lahat ng mga POGO ay 53 billion pesos. Para lang ikumpara, ubos na agad ang kalahati niyan doon pa lang sa pagpapagawa ng bagong Senate building. Ngayon, inanunsyo ng Pangulo na ipagbabawal na ang mga POGO. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operation of POGOs by the end of the year. Ang tanong tuloy ng ilan, pwede ba niyang gawin yan? O kailangan muna ng isang batas mula sa Kongreso? Meron kasing Republic Act 11590 na nagpapataw ng buwis sa mga POGOs para nga palaguin ang kita ng Pilipinas mula sa mga ito. Para po malinaw, ang batas na ito ay nagpapataw lamang ng buwis sa mga POGO. Nakalagay rin sa mismong batas na hindi po ito endorsement o pagsuporta ng Estado sa sistema ng mga POGO. Sa huli, ang nagbibigay pa rin ng lisensya sa mga POGO ay ang PAGCOR na nasa ilalim ng opisina ng Pangulo. Ang tanong ngayon, kung dati hirap ng gobyernong ubusin ang mga iligal na POGO na nakabalanda lamang, paano pa kaya ngayon na iligal na silang lahat? Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.